Ang sender karon sa tong istorya nagtago sa pangan nga RC. Si RC nahimutang sa usa ka sitwasyon nga way kasiguraduan. Well, dinhi sa kalibutan samtang buhi pa ang tao, wa man gyud kasiguraduan tanan. Way nasayod sa may tabo, hugma, damlag. Wa ko nagingon nga di na lang sabka maningkamot. Anyway, wala may kasiguraduan ang kinabuhi. Ang ako masultin yung tanan. Laban lang everyday. Expect the worst but hope for the better. Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga RC. 28 anyos nga taga Negros. Ang among pamilya dili dato, dili sa pobre. Kumbaga belong sa middle class. Doon ay trabaho ang akong papa sa gobyerno sa among lugar. Unya nga akong mama usa ka public teacher. Aktibo pud sila sa mga religious activities. Apil na pud mi nga managigsuon kay dad-on man gyud ni papa ug mama labi na ug doon na sila atinan nga civic and religious event. Kada Domingo gyud na manimbag gyud mi di buok pamilya. Sa mga mata sa tao makita nilang perfect ang among pamilya. Well, there's nothing wrong with my family. Kung doon naman gani sayop siguro mao ang akong pagbati. Samtang nagtubo ko, nadiskubrihan na lang nako nga mas ma-attract ko sa parehas nako nga babae. Dito nagsugod ang akong confusion and fear nga akong gibati. Nahadlo ko if mahimo kong lesbian. I'm sure dili malipay ang akong mga ginikanan. I'm sure ibuli ko sa akong mga igsuon. Wa ko'y gisultian sa kuang sekreto. Gitago lang nako hangtod sa akong panamit ug linihukan. Di ko sama sa mga lesbian nga maglinaki og porma. Unya astig og lihok. Magdress ko pirmi, unya mag-makeup sab, dayon hinhin ko nga maglihok-lihok. Sa sinugdanan normal ra ang tanan. Dihara na usab ang dagan sa kinabuhi pag 4th year high school nako nga nakailan nako ang transferi nga si Maris. Guwapa kaayo si Maris, black beauty siya. Taason nga pagkababay. Taas og ilong, deep setted ang iyang eyes. Dako ang iyang mata pero luy ug tagas pagyud ang mga pilok. Gawa sa iyang physical traits nga ako ang nagustuhan, buutan pagyud kaayo siya ug dali rami nga nagkasuod. We call ourselves best friends, Papa Joe. Wa mi nag-istorya sa mong feelings o sa gusa. Wa ganun mi nag-istorya og unsa nga mong preferred nga gender. Basta nagka-close lang mi. More than best friends. Pero mimi nga magkuyog, magdungan og uli, magdungan og study, magdungan og kaon. Pero wa mi nag-istorya kung unsa mi. It happened. Maybe mao na to ang gitawag nga mutual feelings. Action speaks louder than words. I know nga we love each other so much. Pero wa mi nag-istorya about sa amo ang pagbati. Para sa inyo kasayuran, yes, we both love each other pero wa mi nagbuhat og mga kalaswaan. Muagbay siya nako, muagbay pud ko niya. Mag-holding hands me, usahay sama sa buhaton sa babay nga mag-best friends. Pero never nahitabo nga ni-cross me sa boundaries. Kung na siya yung mga problema, na ako pirmi nga mo-support niya and vice versa. We support each other. We care for each other. And we love each other. Ang among happiest moment ni Maris mao ang among high school graduation. Dagaming plano sa future. Usa na yana mao nga magdungan mi og pa-enroll sa college sa usa ka university sa Dumaguete. Pero things happen unexpectedly, Papa Joe. 5 days after sa mong graduation, nanawag si Maris nako. RC, adto na mi og Cebu karong adlaw. Nausab man ang desisyon ni Papa oy. Adto ko niya paskulon sa Cebu og college. Unsa? Kadali ko nausab sa nahuna si mong Papa. Pangutana ko pa niya. Mao lagi, ambot nga nung naingon ana siya oy. Duda na ako nakabantay siya sa atong closeness. Mo nga iya kong ilikay nimo. Tubag pa ni Maris. Mao ba? Sige, kumauna, uyon-uyon nilang sa nimo Papa. Kuyog lang og Cebu. Anyway, dool ra kaayo na. Magkakita, magyapon ta. At tuon ka dito. As of now, go with the flow lang sa yun ta. Matod pa. Nga to kang Maris. Mingawon yun ko nimo RC. Wala ko maanad nga malayo nimo. Ako sa bitaw Maris. Pero sige lang. Aguntahan lang sa na. Magkauban na lagi ta pirmi. Soon. Kung makahuman na tag-eskwela. Matod ko pa. Nga to kang Maris, Papa Joe.
Wa na gyud mi nakakita ni Maris, nilarga siya og Cebu nga wa gani mi nga nagka-panimilitay sa gusa. Pero okay lang kay naa may cellphone. Continue gihapon ang among communication bisan og LDR mi. Ang akong saad niya nga bisitawon ako siya sa Cebu wa matuman. Busy na kay ko sa school. Unya, di pa gyud mosugot sila si mamag papa nga magbiyahe ko nga mag-inusara. 2 years ang nakalabay ug ang among regular nga communication ni Maris ni kalit og kabugnaw. Dili sa ako nga part, kundi sa iyaha. Tagsa na lang kay siya mo reply na ako sa akong mga chat niya sa Messenger. Igo lang niyang isin ang mga messages. Usa ka adlaw niya na nanawag siya nako. Hello RC, matud pa ni Maris sa pikas linya og mailhan nako ang tingog nga sobra ka tense og problemado. Oh, nga naman ka Maris, na kay problema? Pangutana ko pa niya. Oo, naagid tayo akong problema ani RC. Kuan man good kanang mag-deactivate na ko sa kong social media kay may gusto sa kong mabana. Matod pa niya. Sakto ba ko sa kong nadungog? Mabana? Kasi buti mong ipasabot. Klaro habi? Mabana? You mean husband? Pangutana ko pa niya. Nahilom siya og pila ka segundo si Marie sa pikas linya unya gisundan og pila ka laom nga panghupaw. O RC, sakto kasi mong nadungog, magminyo na ko og kaslunon namin ni Peter. Peter? Kisa man na si Peter? Ayaw gani pag-joke og sama anak Maris. Kung gipugos sa kasi mong parents, ayaw pagsugot uy. Di ka magmalipayon sa kaminyoon nga pinugos. Matod ko pa niya. Apan, wa man ko pug sa RC. Buntis na magug ko. Mo nga kinahanglan ako nga pakaslan ko o pakaslan ko sa nakapamabdos na ako. Murag bomba nga nibuto nga akong dunggan sa revelasyon ni Maris. Wa ako nag-expect nga mauti may tabo. Nagul ko. Nasakitan ko pero gitago lang ako sa lawom. Wa ako'y kasumbungan kay wa'y makasabot na ako. Akong problema, ako lang Papa Joe. Padayon lang gihapon ko sa pag-eskwela o padayon sa kung naandan nga daily routine. I look normal on the outside pero nagdugo na nga akong kasing-kasing on the inside. Nag-search pa ko sa Google unsaon pag-recover ang usa ka tawo nga nasakitan. Usa nga gisuggest ni Google mao nga pakig-date sa lain. Akong gibuhat ni join ko grupo sa mga LGBTQ community nga page sa usa ka social media platform. Nindot baya siya nga grupo kay dili lang may friends o dating lang. Usa ka community kundi muhatag og advices ang mga members sa isig ka members nga confused, problematic, or abuse. Akong tuyo sa mga page nga makalimot ko kang Maris. Maayo dito kay private o dili kay judge. Doon na ako yung mga ka-chat ng mga girls put nga akong nagustuhan. First, na akong ka-eyeball mao si Janet. Nagkasabot mi nga mag-eyeball og Moto Papa Joe, nagkita mi sa Boulevard o kay bawo na siguro mo unsa ng Boulevard nga akong gimin. Daplin sa dagat nga coastal unya nindot kay view. Tuod man, nakita mi ni Janet ug nag-hangout mi pila ka minutes, nag-getting to know each other unya nagka-decide mi nga mangaon sa usa ka fast food chain. Okay naman sa siya Papa Joe pero ambot ba nga kada katawan niya unya mawa ang iyang mga mata tungod sa katsinita magud niya ma-turn off dayon ko. Makumpara nako siya sa mga mata ni Maris nga dagko pero luy. Tantalizing eyes kayo ang mga mata ni Maris. Usa sa mga nakapa-turn off nako kang Janet kay puti ra kay siya. Di mo guginahan og puti. Di na ako type, mas gusto na ako medyo dark ang complexion. After itong first date naman ni Janet, wa na mausap. Ako na ang naglikay kay wadyo ko nakafeel og spark between namong duha. Nasundan patog laing ka-eyeball si Christina o niya si Marivic pero wag yun na hitabo. I keep on looking for that spark thing nga akong na-feel sa first time nga nakit-an ako si Maris pero wag yun. Ambot og makakita pa ba kahako og lain nila lang nga sama kang Maris. Naka-decide ko nga dili lang ko magdali-dali. Total, nag-eskwela pa man ko og college. Nilaylo ko sa akong pakig-eyeball pero sige lang gyapon ko og pakig-chat og mga babae. Doon na ako'y naganahan nga akong ka-chatmate, si Paula. Gusto na niya makipag-meet pero wa sa ko makikita niya. Kaya di ko ganahan nga ma-disappoint siya. May sama na pud siya sa ako ang previous nga ka-eyeball.
nga maayo lang sa chat-chat pero inikakita na mawa na ang gana. Kanusa man ta mag-meet, RC? It's been 5 months na biyat nga chatmate pero wag yun ka makipag-meet na ako. Birthday na ba na ako sa Saturday ug wish na ako nga magkakita na gyud ta. In person, matud pa ni Paula na ako. Tungod kay birthday man yan, isugod ko nga mag-meet me sa usa ka restaurant at tubangan sa Boulevard nga nagsabot mi nga magkita. Ug tuod man pag-abot sa adlaw nga Sabado nitong ako sa magsabot 20 minutes na ko nga naglingkod sud sa restaurant, nagpaabot kang Paula. Kada naay babae nga musud sa restaurant, akong tutukan kung nagsulo ba siya sa sinina nga iyang gi-describe na ako, pero wag yun ni haom sa description. More than 30 minutes ako nagpaabot na dismaya na kayo ko niya, labi na nga di mo reply sa akong text nga nagpahibaw niya nga naabot na ko sa restaurant. Dili na ko makapaabot pa, nitindog ko gusto na ko nga mulakaw pero kalit lang nga dunay ni duol na ko sa akong table. Unya, nilingkod sa akong atbang. Imposible nga si Paula kay dili babae ang naabot kung dili usa ka lalaki. Ako day yung mong kasabot, RC. Ako si Paulo. Matod pa sa mga lalaki, Papa Joe, rin ako. Paulo? So lalaki ka? Pangutana pa nako. Nga nakuratan o niya naglagot niya. Obviously, lalaki ko. Di lagay basta nga lalaki. Straight ko nga lalaki. Tubag pa niya nako. Ha? So, ang Paula nga akong kachat, hinimo lang nimo? Walay Paula? Namakak lang ka og nangilad ka nako? Matod ko pa nga to niya. Nisamot na og kasuko sa iyang pagpangilad nako. Hinaya lang nimong tingog, RC, uy. Di ba, discreet ka? Di mo kakaganahan may bawaan sa tinaguan ni mong sekreto. Tubag pa sa mga lalaki. Nisaka nga akong dugo sa kalagot niya. Wa na ko'y plano nga makingstorya pa og dugay niya. Diha-diha, nag-walk out ko. Ako siyang gibiyaan sa restaurant. Nagsige siya chat na ako pero wa na ko mo reply. Unya ako siyang gi-block. Abi na ko og safe na ko kay wa naman siya ka-contact na ako. Pero dihang niabot ang Friday sa gabi niuli ko sa muang lungsod sa Negros kay basta ting klase nag-boarding house man ko dool sa school pero basta way klase papulion ko lang ni mama o papa sa amo. Dito na ko didiretso sa mong tindahan sa lungsod. Pagsuod na ko na siya ko sa kung nakitaan nga usa ka customer o usa sa mga customer sa among tindahan. Si Paulo, ang lalaki nga nangilad nako. Lahi kay siya tinutukan nako. Unya pagkataod-taod ni text siya sa akong number. Dili makakaganahan nga may bawaan sa mong family no, nga lesbian ka. So, kung ako ikaw, go with the flow na lang ka. Matod pa sa text ni Paulo. Nangurog yun ko sa kalagot. Yes, sakto siya nga di pa ko ready nga muangkon sa kong mama o papa nga o sa kong mga igsuon pagani nga usa ko ka lesbian. Makita ta ha, kanang kita lang duha. Taganti kag time magunahuna. After 2 days, manawag ko nimo. Unya, kung di ka makikita nako, isulti na ako sa mong family mo sekreto. Matod pa sa text message ni Paulo. Hadlok na kay ko niya to Papa Joe. Wa na ko masayod o siya akong buhaton. Nigawas ko sa mua o naglakaw-lakaw hangtod nga naabot ko sa plaza. Gubot na kay kong nahuna. Puno sa kahadlok nga mahibawaan ang akong sekreto sa ako ang pagkatao. Wa magdugay nakakita ko og pulis nga lalaki nga medyo batanon pa, nag-uniform og pulis samtang nag-roving sa plaza. Wa na ko nagduha-duha pa og nidagan ko paingon sa mga pulis unya nihilak og nagpakitabang niya. Miss, hinay-hinay lang. Para maklaro na ko yung gustong isulti nako. Pero kung doon na kay gustong ireklamo, ato lang sa presinto. Matod pa sa lalaking pulis. Nihilak ko nga murag bata niya itong higayuna, Papa Joe. Di pwede nga sa presinto kay may bawaan gyud sa ko ang mamag papa. Gusto lang ko nga ikaw ang makasulbad sa kong problema. Ingon ani magud ang nitabo. Nakailaila kong tao sa online. Unya nagchat-chat me kay baw siya sa ko ang sekreto. Kampante magud ko nga ni share sa kong secret niya kay nagpa-pretend man siya nga sama siya nako. Pero diyang nag-eyeball na mi na makak day siya. Lalaki day siya og gusto ko niya nga i-blackmail. Og dili daw ko mosugot. Sa gusto niyang ipabuhat na ako, iyang sultian ang akong family sa tinuod nga akong pagkaako. Nitutok na ako ang pulis gikan sa ulo hangtod sa tiil. Wa pa gani ko makasulti niya sa tinuod kung unsa ko nahibaw-an na niya. Di magud halata nga lesbian ka,
By the way, daway ka man na metsa do, manluk-lihok, mura medyo ka og tinuod nga babae. Sige, nakasabot ko nimo. Tabangan ti ka. Patagamon to ng laki ha. Hate kin ako ng mga ingonaan nga klaseng lalaki oy. Matod pa sa mga pulis, Papa Joe. Siya ang nagplano o say among buhaton. Gipatsyatan niya ang lalaki nga padtuon sa plaza. So ako pod nga gitsyatan si Paulo. Waab ti og 30 minutes, naabot kini. Ug samtang naglakaw pa lang paingon nako, kalit lang nagiblakan sa pulis unya gidala paingon sa nagparking nga patrol car. Wa na ko masayod kung sinitabo sunod niya to. Nagpaabot ko og mga usa ka oras kung mobalik ba ang pulis sa plaza pero wa naman. Nagpaabot sa ko nga mo chat o mo text nako si Paulo pero wa na sab. Wa ba ka to gitiklo si Paulo sa pulis no? Kay wa na magsamok-samok si Paulo nako sukad niya tong hitabua. Tungod sa kong karatol niya itong gabiyon na sa plaza, wa na gani ko. Nakahinumdum sa pangan sa mga pulis. Nakaunauna ko nga doon sa police station. I'm sure nara siya dito. Pero mas gipili na ko nga di na lang. Kung ugkaton pa nako, basinugdagan pa nga mahikahibaw o muabot pa hinuon sa akong mga ginikanan. Kung sa mga gibuhat sa mga pulis, kang Paulo, bahala na siya. Trabaho man po to nila nga muprotektar sa mga lumulupyo. Nibalik ko og dumagete og nipadayon ko sa akong pag-eskwela og ni-focus na ko sa ako ang mga studies. Ug wa na ko nakig-chat-chat pa online kay nakat-on ako sa akong leksyon. Dili gyud kasaliga ng mga tao dito kay wa ka makailan nila. Puwera na lang sa mga maayo. Kay doon naman giuban nga limpyo gyud ang ilang tuyo sa mga community members. Pero lisod na kayo og makasugat na sab ka og sama kang Paula or Paulo nga scammer dito, Papa Joe. Nagmatngon na jud ko sa kong kaugalingon. Di na ko pataka og salig sa mga lalaki or babae. Wa po ko'y friends. Wa ko'y mga barkada. Focus lang jud ko sa kong pag-eskwela hangtod nga nakagraduate na ko og college. At last, natuman na gyud nako ang akong damgo. Nakahuman ako og college ug pwede na ko nga moadto og Cebu para mangitag trabaho. Mao ni, akong gisulti sa akong mga ginikanan nga mantrabaho kog Cebu. Pero ang tinuod gud, gusto lang ko nga pangitaon nako si Maris. Ug tuod man nakalarga kog Cebu ug nakatrabaho nako sa usa ka company. Okay na nga akong trabaho na preserve gihapon nako ang akong private life. Mas ganahan gani ko nga why nakailan nako sa akong giabangan nga room. Duol ra pod sa akong gitrabahoan. Kada Domingo naanda na nako nga musuroy og park ug ambot ba nganong ganahan ko nga makakita og usa ka family nga malipayon sa park. Malipay na ko makakitag bata nga magdagandagan ug magduwa-duwa sa park. Usa ka Domingo niyanto samtang naglingkod ko sa bench sa may park, nakuratan ko diyang kalit nga dunay ni duol na ako nga lalaki nga naka-uniform og pulis. Hi RC, nakinumdum pa ka nako. Pangutana pa niya ug gitutukan ako siya. Familiar, murag nakita na ko niya sa una. Unya kalit lang nga disantop sa kong nahuna. Wait lang, ikaw ba tong pulis nga nitabang nako sa una? Pangutana ko pa ngadto niya. Ay, salamat, nakinumdum pa ka. Sa una, wala ta nagkailaylag tarong pero karon magpaila nagiguni mo. Ako din si Martin. Matod pa niya, dungan sa pagtunol niya siyang kamot. Nakik-shake hands ko niya, Papa Joe. Matod pa ni Martin nga taga Cebu gyud ay kuno siya. Pero una niyang assignment niya itong bago pa lang siya na himong pulis kay dito sa Negros. Unya, gibalik na po siya og assign sa Cebu after 5 months. Maayo kay nakaila pa ka na ko Martin. Murag 4 years naman siguro to ang nilabay. By the way, kung sige buhat ni mo ni Paulo, imong gipatay? Dito ko pa nga pangutanan niya. Wala uy, hindi ba ako killer? Ako lang to siyang gisaywar. Gihadlok na ako. Nga, platira na ako. Kung padayon siya magsamok-samok ni mo. Tubag pa ni Martin. Kastigod ni mo nga pagkapulis no? Matod ko pa nga to niya. Baguhan pa gani ko adto. Bago pa lang ko nakapasara to criminology. Hate mo na ako ng mga criminal good pero abin mo RC, usar gyud kabutang akong gikadlukan. Unsa man na? Pangutanak ko pa nga to niya. Naglingi-lingi siya sa palibot ug hinay nga nisulti nako. Mahadlo ko nga may bawaan ang akong sekreto. Parehas nimo ba? Doon na po ko'y gitaguan, RC. Usa ko ka gay. Sama nimo nga nahadlok sa mahibawaan sa pamilya. Ang tinuod nga pagka-ako. Nituto ko niya o niya nagkinatawaan na yun minduha. Wala na dagang istorya na karelate me sa sagusan ni Martin, Papa Joe.
Matod pa ni Martin nako nga mauday nga kitabangan gyud ko niya atong gibuli ko ni Paolo kay against gyud siya sa pagpangabuso sa mga membro sa LGBTQ. Mao na kato ang sinugdanan nga nagkasuod min duha kay magkasinabot naman gud mi. Wala mi gitaguan sa sagusa. Nakita ko close friends nga confidante nako sa pagkatao ni Martin. Kung naa siya sa akong tupad, feeling nako safe kayo ko. Why makapanghilabot nako kay pulis gud siya. Unya astig pagyud kayo og pamurma nga pagkapulis. Mga 5 months na mi nga nagka-close diyang usa ka adlaw niya na doon na siya gisulti nako. RC, pressure na kay ko sa kong family Labi na sa kong lola kay gusto na ko nila nga paminyuon. The only child magug ko. So usa ka strict og perfectionist kayo nga family. Problematic yung kaignaong si Martin niadto. Stress na kaignaong. Mao gyud ay problema, besh. Pero ako, okay na ko May bawaan, bahala na. Anyway, dako naman ko og nanitrabaho. Matod pa nako niya. May kadiha, ako, dili ko kahimuhan na Mao biya ni rason nga nagpulis ko. Para way makahalata na ako nga maglinaki jud kog linihukan. Pero deep inside, usa ko ka Eva. Masulubon pa tubag ni Martin. Nahilom siya pila ka minutos unya kalit nga nitutok nako og ni smile. Unsa ka magpakasal ta, RC? Nabugwak nako ang tubig nga akong giinom, Papa Joe. Unsa? Magpakasal ka o ka, Kuya P? Tubag pa nako niya. Wabi ako nag-joke, RC. Seryoso ko. Kung doon na ako'y asawa, di na sila magduda na ako. Matod pa ni Martin. Pag sure dia, Martin, ha? Baliwon ba ka? Nana ko'y love, Kibaw na ba ya kagkinsa? Muna'y rason nga na ako diri sa Cebu para pangitaon ako si Maris. Tupag ko pa nga to niya. Unya, kay minyo naman to, nga nung manghilabot pa man ka atong pamilyado naman to. Front raman sa nato ang kasal ta, Namang ko'y uyab, si Keffer. Actually, nagkasabot na mi. Okay na siya magpakasalta. Ikaw na lang yun ang problema. Sugot na lang, RC, kay may mausab. Puro lang taog roommate. Nya ato kapuyo sa kumbalay. Unya, duha man to ka kwarto, so magtagsa lang ta. Mura na tag roommates ba? Di pa kaana, makasave ka sa rental, free water, free electricity, internet. Matod pa ni Martin. Pila ka adlaw po ko nga nagunahuna kung hangay ba ko nga musugot sa offer ni Martin. Actually, sa kong tipo kinabuhi, gawas kang Maris, si Martin lang ang nakadawat na ako kung unsa ko. Siya nga akong best friend, o murag family na sab. Kung magpakasal ming duha, malipay kay nga akong parents kay wa bay gud sila na kahibaw kung unsa ko, bisag kausa. Sunod na mong kita ni Martin, ako na siyang gisultian sa kong tubag. Gidawat na nako imong proposal. Magpakasal na ko nimo. Matod ko pa nga to niya. Yes! Thanks kayo, day. You're an angel. Tubag pa niya. Ug tungod sa iyang kalipay, nagakus ko niya, Papa Joe. Gibalita dayon nako sa kong parents nga magpakasal nako. Sa lalaki? Dali nga pangutana sa akong manghod. Gago ka, siyempre sa lalaki. Tubag ko pa sa akong manghod. Oh, okay. Abi manghod na akong tumboy ka. Matod pa sa akong manghod nga bully, Papa Joe. Sa akong unahuna, nakahalata gud ay nga akong family kung unsa ko. Pero karon nga magpakasal nako, nawa ilang pagduda nako. Nalipay kay nga akong mga parents ug tibok pamilya nga magminyo nako. Ug tuod man, Papa Joe, pila may istorya nakasal gyud mi ni Martin. Kami ang nasunod nga sa huwes lang mi magpakasal. Gusto mong gudunta sa mga isig ka pamilya nga sa simbahan unya bongga gyud kaayo ang kasal. Sa Cebu may gikasal unya human sa mga kasal nibalik sa Negros ang akong family unya kami ni Martin nagtipon sa iyang balay. Mo ni imong room, RC, ha? Ako giningi panindutan, ha, para sa imong pag-abot kay special biya ka nako. Matod pa ni Martin nako. Thank you kayo, ha, maikog mo sa tanimo Tubag ko pa. Ay sige, ikog-ikog burabiya kag others. O sige na, kimuaton ako sa kong room. Kung gutumon ka, adulag kusina, ha. Na ang mga stock food dito sa ref. Matod pa ni Martin, Papa Joe. Sa tanaw nako niya luya og magul-anon. Siguro gikapoy lang siya atong adlaw sa mo ang kasal. Tungod kay nabaguhan pa man ko sa new room nako, Papa Joe, wa day ko makatug. Naka-decide ko nga magawas para mangitag pagkaon sa kusina ni Martin. Pagkagi nako tungod siyang room, nakadungog kog kalabog nga murag dunay saba. Wa ko makapugong og yablihan nako ang iyang kwarto kay wa man sa nalak. Mao na ako nakit-an nga si Martin nga puting hubuga. Unya gabit-bit og botelya sa beer.
Uy, Martin, naghubog lagi ka. Nagul ka gikasalta? Mabalakon ko pa nga pangutanan niya. Gul ba oy, nalipay gani ko? That's what I've said. You're an angel sent from above. You save me, RC, sa mga kahihiyan. Ug tungod, ana, nagpasalamat ko nimo. Tubag pa ni Martin nga sa hinubog pa kayo nga tingog. Unya, kung mao na, ngano naglumos-lumos mong kuno ka ng beer diha, pangutanan ko pa. Dili ni tungod nimo eh. Tungod ni kang Keffer nga akong boyfriend. Wa na gid siya motubag sa akong tawag. Mag 3 days na. Nagkalalis magud mi before sa tong kasal, murag ni action siya selos nimo. Nabuang tawhana. Ikaw pa iyang selosan. Nagsupinday pa si Martin samtang nagpaso-paso siyang kwarto unya sige giyarok sa beer. Ikuha nako ang iyang ginom ug gipalingkot siya sa kama. Sakto na hubog na kay ka. Mo-duty pa biya ka ugma. Badlong pa nako niya. Bisan og kasal na mi Papa Joe pero wagid mo leave sa trabaho para sa mga honeymoon. Di man sa mi mag-honeymoon. Pagkaugma, mo trabaho gyapon mi. Nasuko na gud siya nako. Wa na siya motubag. Biyaan ako ni Keffer. Matud pa ni Martin nga murag bata nga naglahilak pero way luha. Di lagi ka biyaan ni Keffer. Tagay kog number ato niya bi. Kaya akong textan. Ako na mismo ang ni-search sa iyang phone book sa number ni Keffer. Akong gitextan nga balikan si Martin kay di may tabo nga magkakami. Human akong text kang Keffer, akong gipahigda si Martin sa kama. Wanok siya biyae hangtod nga nakatug. Diyan nakatug na si Martin, usap ako ni balik sa akong kwarto. Pagkaugma, nahawasan si Martin og ready na siya mo duty sa police station. Kung tanawon ni mo siya siyang purma, gentleman o gentleman na gentleman gid kayo Papa Joe. Di gid kadudahan nga babae siya og kasing-kasing. Niyangkas ko sa iyahang motor o gihatod ko niya sa akong trabahoan, usap pa siya mo diretso sa police station. Nakasmile ko sa panagunahuna sa mong sitwasyon. Murag yung may tinuod magtiayon. Kisa mo siya magtuo nga maminyo kog laki Papa Joe. Ingon niya to nga mong set up sa sunod nga mga adlaw o murag yung may banag asawa. Ihatod kuha ko niya sa trabahoan. Unya magkuyog mi og grocery. Magkuyog mi nga magmalling, magdungan og kaon. Pero inagabot sa balay, separate mi og kwarto. Usa ka gabi niya nagika mi na grocery na siyako pagkakita nako sa kalalaki nga naglingkod sa mong sofa. Keffer? Siyagit pa ni Martin dungan siya pagduol sa lalaki unya ni gakos dayon kini og nikis sa lips ni Keffer. Salamat kini Arika, abi na gibiyaan ako nimo. Matod pa ni Martin kang Keffer. Nagpabugnaw lang ko, normal raman siguro nga magselos ko gamay. Abi na ako og okay ra nako nga magpakasal ka pero diyan na nako na realize the night before nga sa imong kasal nga di day ko gusto nga makasal ka pero wala ko nahimo kay human naman kundi patungod sa text ni RCA nga mausig text nako nga magbalik ta di naman gyud ta ko mobalik nimo. Ismail ko kang Keffer as a sign nga okay ra kay nako. Ako pagani ni offer niya nga pwede ra siya nga mustay sa mong balay kung gusto niya. Actually before mi nagkasal ni Martin magtulganan di ay si Keffer sa balay. For delicadeza sake, mao nga di ko mo stay din ni RC. Kung saan nalay kasulti, kung doon na mga family members nga makahibaw nga, doon ay sampid nga nitipon nyo diri nga laing tao. Magduda pa lang hinoon, di ba? Imbis okay na ang status ni Martin, basin og magubot magkinabuhi tungod na ako. Matod pa ni Keffer Papa Joe. Butan sa kayo si Keffer Papa Joe. Humble kayo siya. Pero masabot gyud na ako sa iyang sultihan nga doon na siya gamay nga bitterness. Siguro normal lang nga mangigi siya. Legal ang among kasal ni Martin. Wagid ni stay si Keffer sa balay pero nahibaw-an nako nga muana siya og maadlaw. Kanang naa ako sa trabaho. Okay man ang trabaho ni Martin kay pwede man siya kalakaw-lakaw bisag unsang orasa. Mo side bit silang duha sa balay og iatol nila nga wa ko. Usa kadlaw niya to naglain ang akong lawas mo nga ni half day ko sa trabaho. Pag-abot na ako sa balay, diha si Keffer sa kwarto o naglali silang duha. Wa sila kibaw nga naabot na ko. Nag-away silang duha. Ug paminaw nako dili ako ang giawayan nila. Laing lalaki. Naminaw lang ko silang away ug dito ako nadunggan nga dunay laing uyab si Keffer. Mo nga nagselos si Martin. Ug grabe ang ilang away niya tong adlaw Papa Joe. Nagdabog si Keffer nga nigawa sa kwarto ni Martin. Wa na siya kabantay nga siga ang suga sa kong kwarto. Si Martin ang nakabantay nga naabot na day ko ug nisud siya sa kong kwarto. Naabot na dagi ka RC, nagkanungog day ka sa mong away ni Keffer. Pangutana pa niya nako.
Ooy, syempre, dungog kaayo, gabi nimo, wa ko nalipay. Tungod kay di ko gusto nga masakitan ka. Ay nasiguko ng lalaki nga dunay laing uyab, uy. Pangitaglain, uy. Matod ko pa nga to niya. Pero igo lang siya nga ng hupaw. Makasulti lang ka anak kay wa baya kay experience. Pila na edad nimo pero virgin lang gyapon ka. Wa man lang gani ka nakatry nga makauyab bisan og kausa. Tubag pa ni Martin diri nako. Tinuod nga wa ko kasuway pero nakasuway nako nga mahigugma og masakitan. Masulubon ko pa nga tubag niya. Si Maris lang ang babae nga akong gigugma sukat pa sa una. And speaking of Maris, nakontak na nako siya sa Facebook. Mauday nga di na ko siya ma-search kay panganday siyang anak o apelyido siyang bana ang gigamit sa Facebook profile. Gitsutan ako si Maris sa messenger o ni-reply po siya nako. So kaniya to, magsige na may kontakay. Dagan siya gibalita nako bahin sa iyang bana nga magsige kuno sila away. O sa kadlaw niya to nanawag si Maris nako. RC, pwede bag anak sa ko sa inyo magstay? Kami sa akong anak. Ako magud gilayasan ng kumbanak, isog kaayo kung mag-away mi. Dayon og panghingilin pero kumulakaw dayon ko, pangitaon ko niya. Gibaw na siya sa tanang lugar nga posible na kong ngadtuan. Matod ko pa ni Maris. Di ko makabalibad ni Maris. Sige may chat pero wa mi nagkita og usab sa personal. Mao pa to ang first time na mong kita balik sa personal after sa mong high school graduation. Lahi na kay siya pamurma. Guwapa lang gyapon siya, murag natiguang na. Ngano ka nga pareho na matamig edad. Matod pa ni Maris na tiguang siya tungod sa problema sa iyang bana nga seloso kayo og palaaway. Di nila mo Maris ay mong anak. Pwede ka makapuyo din ni hangtod kanus ani mo gusto. Matod ko pa niya. Wa na ko sulti si Maris sa mong arrangement ni Martin. Ang akong sulti niya nga naminyo igukukang Martin ug lab na mo ang usag-usa. Gipastay na ko si Maris ug ang iyang anak nga cute kaayo nga baby girl sa ako ang kwarto. Unya, ako nagkuha kog unlan og nihigda sa mong sala. Pagkakita ni Martin nga sa sopa ko natug, iya kong gipabalhin siyang kwarto. Unsa? Ato ko matug sa mong kwarto, niya magtapad ta? Pangutana ko pa niya. Ay da, maayog mo andar ning ako as imuha oy. Bisan pa og magpasabak ka nako, wag yun ni ma-feel nga kainit sa lawas, tubag pa ni Martin. Ug mao to Papa Joe, nibaling ko sa kwarto ni Martin og nagtapad mig tuog siyang kama. Before mi matug, anak ko maghigda sa kilid siyang kama, unya si Martin pod sa pikas kilid. Butangan pa niya unlan nga ali ang among tunga. Pero nigmata na mo iyahay na lamig igking nga nagtinandayay na daymi sa usag-usa. Usahay pod, mag-unlan na lang ko sa iyahang bukton. Usahay, magakos pagani siya sa akong hawak. Mga usa ka semana gyud nga nagstay sa mua si Maris og iyang anak. Pero dihang nakontak na ang iyang bana pag-on niya sa iyang cellphone, nalukmay na pud og nananghid na ako nga mopauli na. Og ang iyang anak sa ilang balay siyang bana. Sigurado ka Maris? Basin dapatan na sa kasamong bana ha? Sulti lang ko kay pulis biya na si Martin. Matod ko pa kang Maris. Muli nagyug kuno siya Papa Joe. Samtang nagsigig hipo si Maris sa ilang gamit siyang anak, sige po kog duwa-duwa kang Ashley nga 5 years old na ang pangidaron. Sud sa usa ka semana nga nagkauban nako sila. Mingaw nako sa bata. Ganahan magyug kog bata Papa Joe. In fact, mao nay pangarap nako nga magkaanak. Yes Papa Joe, anak ray akong gusto. Kung makaanak ko bisag usa lang okay ra gyud nako nga wa ko'y love life. Dugay nang nisud sa kong unahuna nga magpaanak ko kang Martin pero nahadlo ko nga musulti niya og nakasiguro pug ko nga di siya musugot. O naguol man lagi kang wa sila gimingaw kang Maris no. Panungog pa ni Martin nako. Di oy, wa na ko'y feeling kang Maris mas gimingaw ko kang Ashley. Sa bata ba? Ay, kanus apag ako makaanak og sama kang Ashley. Wa sa kong unahuna nga nasultin nako to kang Martin nga gusto ko nga magkaanak. Nagtuo ko nga iya lang kong kantsawan o katawan pero wa Papa Joe. Instead, lahi ang iyang itubag nako. Himuan ti kag anak, kung mayo mong gusto. Matod pa niya. Ha? Tinuod ka? Pero ingon biya ka nga di na mo andar ang imuhang hotdogs babay. Tubag ko pa nga to niya. Ay da, swayan lang gud nato gud. Kinaman sa ko nga dunay anak ba? Kay basin deg mamatay na lang ko diri nga di ka kita sa kong liwat. Matod pa ni Martin Papa Joe. Ug tuod man Papa Joe, among giset ang time para magbuhat og bata. Sa wa pa na mo buhata, nag-inumin duha unya nananaw mi og porn nga salida. Dayon paong sa tanang suga. Gipiyungan lang namo ang
among first try. Nilampos minduha. Success ang among attempt sa paghimo og bata. Ang pangutana, makahimo ba sa kahami? Ingon ana lang ba di ay kadali nga maghimo og bata? Matod pa sa ko nabasa nga the more you try, the more chances nga magka-build me og baby. So, amo na sang giusban Papa Joe ni Martin. Mga ikalima na mga try din naka-feel na ko og something kang Martin. Puro magnakauyon ko sa mga gibuhat. Kung mahimo pa lang kada gabi na mabuhaton. Pero, dili man kay kanara. Kanara man sa mahubog si Martin naman ang buhaton. Nisugod na po ko og mingaw niya kanang naa ko sa trabahoan. Magdali-dali ko, alas 5 pagani para kuhaon ko niya sa iyahang motor. Kada angkas na ko siyang motor, mugunit ko siyang hawa kung simuton na ko ang iyang likod, Papa Joe. Nainla pa nakako kang Martin? Muna'y pangutana nga nagtangag og dakong ganti og tubag, Papa Joe. Wa ko masayod kung love na ba to. Kung na-inlove ko kang Martin, unsam day ko? Lesbian ko? Straight? O bisexual? Mao nalay among kalipay dihang pagtest nako sa PT kit. Nag-positive ko, Papa Joe. Yes! Yes na nakoy anak. Magkaanak namin ni Martin. Happy po kay si Martin nga nabuntis ko. Gi-care yun ko niyag taman. Pero sukad nga nibaw siya nga buntis ko, wa na gyud mo usab pa og lapa ang mahuyang nga leon sa karnero. Wa na ganang may magtapad og higda. Kay nibalik na ko sa kong room. Maglima ka buwan na ang akong tiyan diyang kalit nga nibutho si Keffer og nisiga ang iyang mga mata pagkakita sa ako ang tiyan nga dako na. Tinuod yun nga buntis ka? Daan pagyug ko, wa ko masayop, mga maluibon. Nasuko si Keffer kang Martin pero wala siya mahimo. Gi-explain na siya ni Martin nga bata ra ang iyang gusto nako. Nasakitan ko sa kung nadungog tungod kay nakat-on ako og love ni Martin. Pero siya, klaro kayo nga wa siya pagbati nako. Nga labaw pa sa friends. Lisod ning mahigugma kay masakitan lang ka. Nagbasol ko nga nung nisud pa ko niya tong sitwasyon na. Labi na, dihang after ko nga nanganak, ni prangka si Martin nako nga love yun kuno niya si Keffer. Mubalhin na si Keffer din ni RC, motipo na siya nako, o nato di ay. Matod pa ni Martin nako. Dihan ako ni Olbus kasuko Papa Joe. Kay moral gudaan na, mayon taog patay anak, di ko musugot nga motipon si Keffer nato eh. Kung di yung ka maminaw nako, ako'y mubiya din eh. Hilong kay si Martin, meaning silence means yes. Mas gipili niya si Keffer kay kanako o sa iyahang anak. Siya pag ganin nihatod namo sa akong baby sa Negros. Kaya nakadecide naman ko nga muuli na lang sa mga probinsya para adto na lang mo trabaho sa negosyo sa akong kinikanan. I am sorry RC ha. Nagkabuwag man ta pero love gihapon ti ka as a friend. Special kay kanako kay ikaw ang inahan sa akong anak. Bisan ubuwag ta, mga mahal lang gihapon ko sa atong anak. Matod pa ni Martin. Nikis siya sa kong aping, unya nikis po siya sa kong anak before siya nilakaw, Papa Joe. Nakahila ko niya itong higayon na. Gusto na konsultian si Martin nga tinuod nga love na ang akong gibati nga ito niya. Pero wa na lang, Papa Joe eh. I know nga wa magyapoy padulungan. Mas mayo pa nga ing-ani na lang. Ang among status nga di na mo complicate pa. Happy lang gyapon ko bisan og failure ko sa kong first and last nga love life. Winner gyapon ko tungod kay nakabaton kog anak. Mao ra ni ang gusto nako as of now. Kung doon naman gani maabot nga lain nila lang sa kinabuhi, bahala na ang ugma. Ang importante, mao ang karon. Dini na lang kuto Papa Joe og daghang salamat sa mga pagbasa nimo sa kong suwat. I know nga di pa ni ang ending sa kong story. Doon na pa'y umaabot. Musuwat lang niya ako og balik kung doon na exciting nga update sa akong life. Kini ang imong ubos nga magtatampo, RC.